Lumaki si Camila sa isang masaya at buo na pamilya, isang buhay na pinapangarap ng marami. Maraming naiinggit at humahanga sa kanya, beautiful, wealthy, and intelligent, para sa lahat, siya ang larawan ng isang perfect daughter. Ngunit sa likod ng kanyang inosenteng mga mata at matamis na ngiti, ay may nakatagong lihim na kayang yumanig sa kanyang mundo. Isang lihim na tanging siya at ang makapangyarihang bilyonaryong si Elijah Montenegro lamang ang nakakaalam. Because she is the billionaire's mistress. Elijah Montenegro's secret lover. Sumili ang malapad na ngiti sa aking mga labi nang makita kong pumasok si Elijah Montenegro sa coffee shop. Suot niya ang paborito niyang business suit na lalong nagpapatingkad sa kanyang karisma at tikas. Agaw pansin agad ito sa lahat dahil sa kanyang taas at sa kanyang magandang katawan na akalain mong modelo ng mga damit mula sa ibang bansa. Ang mga babae sa paligid ay titig na titig sa kanya, pati na rin ang kanyang kapwa lalaki, dahil sa kanyang kaguwapuhan. Tatayo na sana ako para lapitan siya, pero natigilan ako nang may dalawang kamay ang pumulupot sa braso niya. Honey, thanks for letting me come. Nababagot na rin ako sa bahay. No problem, hon. Ang babaeng kasama niya ay si Stephanie, his wife of 2 years. What is that woman doing here with him? Meet-up place namin ito. Muli akong naupo sa table ko at pinanood sila. Pinaghila niya pa si Stephanie ng upuan bago naupo sa katapat nitong silya. Hindi ko na tinapos ang kape ko at muling tumayo. Para umalis, I went to my condo, which is just near the cafe shop where I had come from. Ang totoo niyan ay condo ito ni Elijah, binili niya para sa amin. I waited for almost an hour before the door of my unit opened. Iniluwa noon si Elijah na agad na naghubad ng blazer jacket niya at lumapit sa akin. Hey, babe. Sorry to keep you waiting, he said in a tired husky voice. He pulled me by the waist and hugged me. He started kissing me on my neck while his hands runs around my body. Bakit kayo magkasama? Tanong ko habang isa-isang tinatanggal ang pagkakabutones ng damit niya. I'm sorry, Stephanie won't leave me alone. Nakakahalata na siya. Bahagya ko siyang itinulak para makita ng mas maayos ang gwapo niyang mukha. Alam na ba niya? He shook his head. Nagdududa pa lang. Don't worry, wala siyang malalaman. He started kissing me again, this time, on the lips. Gumanti ako ng bigay todo bago siya muling itinulak. What? May kaunting iritasyon sa boses niya. Alam ko kung anong gusto ni Elijah. Intimacy. Sa loob ng 2 taong pagsasama nila ni Stephanie, madalang lang sila magsiping. He said he's not comfortable having it with another woman. Akin lang. Nakangiti kong nilabas mula sa bulsa ko ang surpresa ko sa kanya. Natuon doon ang paningin niya pero nagtaka ako nang hindi man lang sumili ang ngiti sa kanyang labi. What's this? He asked. You Marco ang isang kilay ko. Ngayon ka palang nakakita ng pregnancy test. Do I also have to explain to you why it has 2 red lines? Biglang nagsalubong ang mga kilay niya. Paano? Anong paano? Ako na ang nairita ngayon. Tumihaya ako at inibabawan mo. Gusto mong i-demo pa natin. Baka pati iyon, nakalimutan mo. Matagal niya akong tinitigan na parang hindi alam ang gagawin. I got so disappointed with his reaction. Akala ko pa naman, magiging masaya na siya. Matagal na namin plinano na magsama. Hihiwalayan niya ang asawa niya para sa akin. Though with this child, tuluyan nang matutuloy ang mga plano namin. Hindi pala. Hindi ko pwedeng panagutan iyan. Kasal na ako. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa sinabi niya. Matagal akong natahimik at pilit pinoproseso sa utak ko ang mga narinig. Elijah, akala ko ba, mahal mo ako? Akala ko, nakahanda kang hiwalayan ang asawa mo para sa akin. Hinilamos niya ang palad sa kanyang mukha. Hindi nga pwede, Camila. Wait, aren't you taking pills? Paano nangyari ito? Hindi ka nag-iingat. Elijah, he became a completely different person. Usually, kalmado siya at malambing. Pero ngayon, he looked worried and angry. Unti-unting nag-init ang gilid ng mga mata ko. Alam kong hindi legal itong relasyon namin at maraming magiging problema, pero hindi ko naisip na maririnig ko mula sa kanya ang mga salitang iyon. He shook his head and looked away. Sinubukan kong kunin ang kamay niya pero marahas niyang inilayo iyon.
Hindi pwedeng mangyari ito. Masisira ang pangalan namin. At si Papa, tatakbo siyang gobyerno sa susunod na eleksyon. What do you want me to do then? Matama niya akong tinitigan sa mga mata. Abort it. Halos umawang ang mga labi ko sa narinig. Sunod-sunod ang pag-agos ng mga luha sa aking pisngi. Naririnig mo ba ang sarili mo? Anak natin ito. Anak mo. Malaking problema ang batang iyan. Elijah, don't do this. Mahigpit akong humawak sa braso niya. Akala ko ba, mahal mo ako? Sabi mo, ako ang mahal mo. Nakipagrelasyon ka sa akin, ilang beses may nangyari sa atin at ngayon, magkakaanak na tayo. He looked at me straight in the eyes with no emotions on his face. Hindi ibig sabihin may nangyayari sa atin, hindi ko na mahal ang asawa ko. Mahal ko si Stephanie, Camila. She's my wife, and you're just my mistress. Ilang beses kitang sinabihan na mag-ingat ka, pero nagpabeye ka pa rin. Alam mo naman na hanggang kama lang tayo. Marahas niyang binawi ang braso niya bago lumapit sa pinto. Ni hindi niya ako nilingon kahit anong pakiusap at pagiyak ang ginawa ko. Naiwan akong umaagos ang luha sa pisngi. Hindi makapaniwala na magagawa ito sa akin ng lalaking pinag-alayan ko ng lahat. Panay-agos ang luha sa magkabila kong pisngi kahit nang makarating ako sa bahay. I was desperately avoiding everyone, pero sa kamalas-malasan ay nakita pa ako ni Mommy. Welcome home, baby. How's your day? Bigla siyang natigilan nang mapansin ang mukha ko. Camila, anong nangyari? Bakit ka umiyak? Nothing. I tried avoiding her gaze and put my best effort to live, but she didn't let me. What do you mean nothing? Camila, ano ba? Talk to me. She held my arm but shoved her hands. Inis ko siyang nilingon, said it's nothing. Just leave me alone. Camila, hindi kita tatantanan hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang nangyayari. Bakit ka umiyak? She's now raising her voice. Ito ang pinakaayaw ko kay Mommy. I love you, but she annoys me easily. Nainas ako sa sobrang higpit niya, at sa sobrang pakikialamere niya. Wala kang pakialam. Natigilan siya sa gulat nang sumigaw ako. But I couldn't care less. Nagmamadali akong pumasok sa kwarto at nagdadabog na senara ang pinto. Umpisa pa lang, alam kong hindi na malaya si Elijah. Kilala ang pamilya nila sa maliit naming bayan. Mula sila sa angkan ng mga politiko at kinatatakutan ng kanilang pamilya. I admit, it was love at first sight. Pero wala naman akong balak na maging kabit noon. Sino bang may gustong maging pangalawa? Pero isang araw, I saw him in Manila. Nakikipag-car race siya, he's a racer. At hindi yun alam ng pamilya nila dahil ang gusto ng ama niya, sumunod siya sa yapot nito na gobyerno sa lugar namin. O hindi kaya'y magti-takeover sa negosyo nila sa Manila. It was a secret. That was his secret, na naging sikreto ko na rin kaya naging magkaibigan kami. I never thought na sa katagalan, ako na ang magiging sikreto niya. Sinong mag-aakala? The sweet, innocent and loving daughter of Severino and Tanya Alcantara, is the mistress of Elijah Montenegro. Buong araw akong hindi lumabas ng kwarto kahit nang katukin ni Daddy ang pinto ng silid ko. After dinner, they just gave up and let me in my room. Matagal na oras ko rin pinag-isipan at isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Ayaw kong mawala sa akin si Elijah. I took my cellphone out of my pouch and texted his second number. May ibang SIM card si Elijah na para lang sa akin. Paulit-ulit ko yun pinadalhan ng mensahe. Let's talk. Maawa ka sa anak mo, ayaw kong lumaki siyang walang kinikilalang ama. Nagmamakaawa ako sa iyo, Elijah. Huwag mo akong pabayaan. Mapapatay ako ng mga magulang ko kapag nalaman nila ang totoo. You're so selfish. Pamilya nyo at kahihiyan nyo lang ang iniisip mo. Paano naman ako? Ang kahihiyan ko. Ang kahihiyan ng pamilya namin. Hain ka talaga, sisigot. Sige, bukas na bukas din, sasabihin ko sa lahat ang tungkol sa relasyon natin. I'll tell everyone about this child. Sa panghuling mensahe ko sa kanya, nabuhayan ako ng loob ng makatanggap ng reply, ilang segundo lang ang nakalipas. Magkita tayo ngayong gabi. Sa kondo, dali-dali akong nag-ayos at nagpalit ng damit. I was a mess. Kalat ang maskara ko, malaki ang eyebags ko at namumula ang mga mata at ilong ko mula sa ilang oras na pag-iyak.
Nang maayos ko ang aking sarili ay tumakas ako sa bahay. Lagi ko na itong ginagawa kaya sanay na rin ako. Tuwing gabi, umaalis ako para pumunta sa kondo at buong gabing makipagsiping kay Elijah. Pagdating ko sa unit niya, naabutan ko siyang sumisimsim ng alak habang nakaupo sa malaking sofa. Tinulak ko lang ang pinto pusara saka lumapit sa kanya. I swallowed hard when he turned to me. Walang bakas ng kahit isang emosyon sa mga mata niya. Marin akong lumunok. You threatened to tell everyone about our affair. Sa tingin mo, ako lang ang masisira sa mata nila. Marahan akong lumapit sa kinaroroonan niya sala naupo sa sahig at pinatong ang mga kamay ko sa kanyang hita. I'm sorry. His grip on the glass tightened. Had to leave an important meeting just to come here. Kinuha ko ang kamay niya at umiiyak na kinapitan iyon ng mahigpit. Hindi na ako magsasalita. Kung gusto mo, ilihim natin ang tungkol sa dinadala ko, huwag mo lang kaming abandonahin. Anak mo rin ito. Sunod-sunod ang pag-agos ng masagahang luha sa aking pisngi. Makakaya kong harapin ang kahihiyan, pero ang bukas na wala si Elijah sa buhay ko, hindi ko yata kakayanin. He let out a deep sigh before setting down the glass on the tabletop. Hinaplos niya ang pisngi ko bago bumaba ang kanyang mukha para gawaran ako ng halik sa labi. Do this again and we're over. Do you understand? Napapikit ako kasabay ng pagbagsak ng luha ko. Yes. Tumayo siya habang hawak ang kamay ko. Tinulungan niya akong makatayo, at saka gumapang ang mga palad niya sa aking katawan. I bit my lower lip as he began to remove my clothes. Naramdaman ko ang paglapat ng malamig na hangin sa hubad kong katawan na nagmumula sa aircon. Nasa kalagitnaan kami ng pagpapaligaya sa isa't isa ng makarinig kami ng impit na pag-iyak. Lumingon kami ni Elijah sa ngayoy nakabukas na pinto. At parehong nanlaki ang mga mata namin sa gulat nang makita ang lumuluhang mukha ni Stephanie. Mga baboy kayo. Mabilis akong nilayuan ni Elijah at sinubukan nitong lapitan si Stephanie. Steph, let me explain. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko. Nakahubot-hubad pa ako, pero mabilis kong hinawakan sa braso si Elijah para pigilan itong lumapit kay Stephanie. Ewan ko ba, pero pakiramdam ko, mawawala na siya sa akin ng tuluyan kung hindi ko siya pipigilan. Lumayo ka sa asawa ko. Sigaw ni Stephanie. Agad siyang lumapit sa amin at hinila palayo sa akin si Elijah na para bang binabawi niya ang pag-aari niya. Marumi kang babae, kabit ka. Nawalan ako ng lakas ng loob na magsalita sa mga sinabi niya. Pakiramdam ko, nanlalit ako. Tama siya, I'm a mistress. Niyakap ko ang sarili ko. Sa sobrang kahihiyan at takot ay hindi na ako nakapag-isip ng tuwid. At ikaw, I gasped as I saw her slapped him hard. Niloko mo ako. Paano mo nagawa sa akin ito, Elijah? Elijah swallowed hard. Guilt was written all over his face. Han. Bawat patak ng luha ni Stephanie ay parang tinak sa dibdib. Ngayon ko lalo naiintindihan ang kasalanang nagawa ko. Ayaw kong maging dahilan ng pagluha ng ibang tao, lalo na ng kapwa ko babae. Pero anong magagawa ko? Nagmahal lang ako. Mahirap kalabanan ang dikta ng puso. Kapag pinipigilan, lalong nagliliyab. Habang naghihintay ako buong gabi sa bahay, ikaw, nagpapakasasa sa babae mo. Kinuha ni Elijah ang kamay ni Stephanie at mahigpit iyon hinawakan, lang beses akong lumunok. Sa tagpong iyon pa lang, nasasaktan na ako. Masakit makita na ang lalaking mahal mo, nakatali na sa iba. I'm sorry, Steph. Are you really? Umiling si Stephanie. Or you are just sorry because you're caught. Nang hindi na nakasagot pa si Elijah, ako na ang binalingan ni Stephanie. Napaka walang hiya mo. Napalunok ako. Nakikita ko ang matinding galit sa mga mata niya. Humahalo yun sa sakit ng pagtatrader ng taong mahal niya. Homewrecker. Huminga ako ng malalim. There's no point in crying or feeling guilty. Nandito na ito, lugmok na ako sa makasalanang kumunoy. This is not an accident, I chose this. Mas mabuti pang panindigan kaysa ang magdahilan pa. Lumayas ka, matigas niyang utos. Hindi pwede, taas ang noong tugon ko. Mariin na pumikit si Elijah habang umawang ang labi ni Stephanie na parang hindi makapaniwala. Ang kapal ng mukha mo. Buntis ako. Elijah immediately turned towards me. Nakita ko ang pagdungaw ng inis sa mata niya.
Matagal na natigilan si Stephanie. Masaganang luha ang ngayong makikita sa magkabila niyang pisngi. Tumingin siya kay Elijah at parang humihindyang paliwanag. Totoo ba? Nasa akin pa rin ang paningin ni Elijah. Hindi ako papayag na ako lang ang magiging kawawa. Kailangan niyang panagutan ang dinadala ko. Tell me it's not true. Paulit-ulit na sinuntok ni Stephanie ang dibdib ni Elijah. Sabihin mong nagsisinungaling lang ang babae iyan. He let out a deep sigh. I'm sorry, napangiti ako. At least, he didn't deny us. Hindi niya itinanggi ang anak namin. Walang hiya ka, paano mo ito nagawa sa akin? Paano? Nagsimulang magwala si Stephanie. Pinagsasampal at pinagsusuntok siya nito, but what Elijah did next almost broke me. He pulled her into a hug and asked for her forgiveness. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad hanggang sa huminahon si Stephanie. Habang ako, buong oras ay nadudulog sa eksenang nakikita ko. I know, wala akong karapatan, pero masakit. Napakasakit. Masama bang magmahal? Pumili ka. Kung mawala si Stephanie sa mga bisig ni Elijah at pinahid ang mga luha niya. Ako, o ang babaeng iyan. Stephanie stood there, her head held high. Kahit wala siyang sinasabi, nakikita ko na kumpiyansa siya. And it broke me into pieces when the man of my life chose her. No, Elijah, you can't do this to me. Nangako ka, magsasama tayo. Lalapitan ko sana siya pero hamarang si Stephanie. Bigla niya akong hinila sa buhok at sapilitang pinalaban ng unit. No, please. Tinulak niya ako palabas at pinagsarahan ng pinto. Nakahubot-hubad pa rin ako kaya mabilis kong sinubukang pumasok pero nakakandado na ito. Buksan mo ito, Elijah, buksan mo ito, please. Muling bumukas iyon, sinalubong ako ng mukha ni Stephanie. Natigilan ako nang mapansin na parang nawalan ito ng pakiramdam base sa reaksyon sa mukha niya. Tinapon niya sa pagmumukha ko ang mga damit ko. Elijah doesn't want you in his life anymore. Mawala ka na. Padabog niyang isinara ang pinto. Agad kong pinulot sinubukan kong muling buksan ang pinto pero lock pa rin iyon. Wala akong nagawa kundi umalis habang panay ang tulo ng mga luha ko. Bago tuluyang umalis ay nilingon ko ang pinto ng unit nito. Hindi pa tayo tapos, Elijah. Daddy, pagbukas pa lang ng pinto ng bahay, bumungad sa akin sina Daddy at Mommy na kapwa nag-aalala ang mukha habang abalang nakikipag-usap sa dalawang security namin. Maging ang ilan naming katulong ay gising din at pawang mga kabado. Camila, anak, mabilis na tumakbo palapit sa akin si Mommy at mahigpit akong niyakap. Saan ka ba nagpunta? Takot na takot ako nang i-check kita sa kwarto mo kanina at wala ka. Mommy, bigla na lang sumabog ang pag-iyak ko at mahigpit na yamakap pabalik kay Mommy. Where have you been, young lady? Muntik na kaming tumawag ng pulis. At Mommy mo, halos atakihin na sa puso sa pag-aalala sa iyo. Umalangaw-ngaw ang boses ni Daddy sa buong paligid. Gumapang ang takot sa sistema ko dahil sa tono ng tinig nito. Nilapitan niya kami at hinila ako sa braso para dalhin sa living room. Sumunod naman sa amin si Mommy. Luther, sandali, nasasaktan ang anak natin. Agad akong inagaw ni Mommy mula kay Daddy at itinago sa likuran niya. Masasaktan talaga sa akin ang batang iyan. What are you thinking, Camila? This oras ng gabi, tumatakas ka. Saan mo natutunan ang ganiyang pag-uugali? I'm sure she has her reasons. Let's listen to her first, okay? Kung gaano kahanahon si Mommy, ganoon naman kagalit si Daddy. Pula na ang mukha nito at hindi biro ang galit na nakikita ko sa mukha niya. Lumaki ako na hindi mahigpit sa akin si Mommy, gusto lang nitong malaman lahat ng ginagawa ko. Pero iba si Daddy, bawat galaw ko, diktado niya. Dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganoon. Kaya, lumaki akong sinusunod ang lahat ng utos ni Daddy, until Elijah came into my life. Pigil ang inis na huminga ng malalim si Daddy at lumapit sa luxurious couch. Hinarap ako ni Mommy at Mataman na tinitigan sa mga mata. Camila, tell me what happened. Bakit umiyak ka? Bakit lumabas ka ng bahay sa ganitong oras? You should have told us. Muli akong umiyak nang maalala ang mga nangyari. Lalong nabahala si Mommy dahil sa nakita. Camila, may nangyari ba sa iyo? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Umiling ako. Mommy, I'm sorry.
Why? What are you sorry for? Tumingin ako sa kanya ng matagal na sandali bago humarap kay Daddy, na bagamat halata sa mukha ang galit ay naroon pa rin ang pag-aalala. Mommy, Daddy, I'm pregnant. Matagal na natigilan si Mommy habang nakatingin sa akin. Napansin ko ang unti-unting pamumuo ng ilang butil ng luha sa gilid ng mga mata niya. What? Napasinghap ako nang biglang magtaas ng tinig si Daddy. Tumayo ito at mabilis na lumapit sa amin. Mahigpit akong kumapit sa braso ni Mommy dahil sa takot sa kanya. Daddy, what did you say? Hinawakan niya ako sa magkabilang braso. Ulitin mo ang sinabi mo. Muling umagos ang masaganang luha sa pisngi ko ngayong nakikita ang galit na mukha ni Daddy. Daddy, buntis ako. Nawalan siya ng kibo matapos noon. Saka ko narinig ang mga iyak ni Mommy kaya napalipat ang atensyon ko sa kanya. She was shaking her head and crying. Paano nangyari ito? Camilla, you're just 20. I'm sorry Mommy. Gusto ko siyang yakapin pero pinigilan ako ng kamay ni Daddy na nakahawak ng mahigpit sa braso ko. When I turned to him again, he has no emotions on his face. Blanca iyon pero matalim ang bawat tingin na ibinibigay niya sa akin. Stricto si Daddy pero ni minsan ay hindi niya ako sinaktan o pinagtaasan ng boses. Ni minsan naman, hindi ko sila sinuway. This is the first time that this happened. At ganito pa kalala. Ilang ulit akong napalunok. Takot na takot ako sa maari niyang gawin. Daddy, who is it? Tell me who's the bastard that got you pregnant. Napangiwi ako nang humigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko. Elijah. His brows furrowed. Montenegro. Elijah Montenegro. Lalo pang lumalim ang kunot sa noo niya nang tumungo ako. Daddy, masakit po. The son of Enrico Montenegro. Muli niyang tanong na tinugunan ko ng tango. Hinawakan niya ako uli sa magkabilang braso. Damn him. What did he do to you? Pinagsamantalahan ka ba niya? Mabilis akong umiling. Hindi po. Pumayag ka. Mommy asked. Tumingin ako sa kanya at umiyak na tumango. Opo. Umawang ang mga labi ni Mommy. But he's married, anak. Pumikit ako. Alam ko. Naramdaman ko ang unti-unting pagluwag ng pagkakahawak ni Daddy sa mga braso ko. Nagmulat ako at tumingin sa kanya. Alam mo, yet he still got you pregnant. Mariin siyang nagpikit ng mga mata. May relasyon kayo. Impit na pag-iyak ang kumawala sa labi ko. Masyado akong nasaktan sa ginawa ni Elijah at wala akong ibang inisip kanina kundi makuha ang gusto ko. Ngayon ko lang na-realize ang sakit na ay dudulot nito sa mga magulang ko. Yes, Daddy. Ano? Gulat na gulat ang boses ni Mommy. Camilla, paano mo nagawang makipagrelasyon sa kanya noong that he's already married? Mommy, no. Napatingin kamay kay Daddy nang matigas nitong sinabi iyon. Wala kayong relasyon, at pinagsamantalahan kanya. Natigilan ako sa narinig. Humarap siya sa pinto at isinigaw ang pangalan ng isang security namin na tumatayong kanang kamay niya. Ihanda niyo ang kotse. Daddy, saan ka pupunta? Pigil ko sa kamay niya. Galit niya akong binalingan. Sa presinto, ipapakulong ko ang hayop na iyon. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Sunod-sunod akong umiling at mahigpit siyang hinawakan sa kamay. Daddy, no, hindi niya ako pinagsamantalahan. Then what? Pagtataas nito ng boses nang humarap sa akin. Sinasabi mo ba na nakipagrelasyon ka sa kanya kahit na alam mong kasal na siya? Sinasabi mong pumayag kang magpabuntis sa lalaking may asawa na. Daddy, wala akong anak na kabit. Natigilan ako sa narinig. Masakit marinig mula kay Stephanie ang salitang iyon, pero iyong manggagaling sa magulang ko, triple ang sakit. Hindi kita pinalaki para maging kerida ng kung sinong hayop dyan sa tabi Camilla. He clenched his fists and was about to leave again, pero natigilan sila sa sinabi ko. Mahal ko siya. Matagal siyang nanatiling nakatayo at nakatalikod mula sa akin bago siya marahang lumingon. Anong sinabi mo? Mahal ko si Elijah. Are you out of your mind? Mahal ko siya. Napatili si Mommy nang magtaas ng kamay si Daddy at akmang sasampalin ako. Mabilis itong pumagitna sa amin. Luther, don't you dare hurt our daughter. Malalim ang paghinga na parang mabangis na hayop, nagawang pigilan ni Daddy ang sarili niya nang tumingin kay Mommy. Pagsabihan mo iyang anak mo. Nang paalis na ito ay muli akong humabol sa kanya at halos lumuhad na habang hawak ang kanyang kamay. Daddy, please,
Help me. Mahal na mahal ko si Elijah. Kailangan niyang panagutan ang anak namin. Daddy, ayaw kong lamaking walang ama ang anak ko. You should have thought of that before you let yourself pregnant. Ano ba naman Camila, para saan pa ang lahat ng pag-iingat namin sa iyo kung ganito rin lang ang gagawin mo? At sa lalaking may asawa pa. Wala akong pakialam. Kesyo kasal na siya o ayaw niya sa amin ng anak niya, wala akong pakialam. Do something. Do everything in your power to make him mine. Stop this nonsense, Camila. Are you really out of your mind? Tatamaan ka na sa akin. Anak, tama na. Umiiyak si Mommy nang yakapin ako nito. Please, anak, tumigil ka na. Tama na. Ayoko, siya lang ang gusto kong makasama, Daddy. Si Elijah lang. Kung hindi mo siya ibibigay sa akin, mas mabuti pang mawalan na lang kami ng apo mo. Nagsalubong ang mga kilay ni Elijah nang makapasok ito ng restaurant at napansin kami sa mahabang table. This restaurant belongs to a friend of Mommy, at binayaran ito ni Daddy ng buong araw para maging exclusive lang sa amin. Kami, ang mga magulang ni Elijah, at maging ang mga magulang ni Stephanie. Everyone is here except for her. Nang tuluyang makalapit sa amin si Elijah ay natuon sa akin ang paningin niya. Hindi nagbabago ang ekspresyon sa mukha nito mula pa kanina, galit at pagtataka. What's happening here? Huminga ng malalim si Governor Montenegro. Sit down, son. Naupo si Elijah sa upuang kaharap ko. I swallowed hard as I stared back at him. Sinalubong ko ang nagliliyab niyang mga mata at nginitian siya. Bakit mo ba kami gustong makausap, Severino? Panimula ni Governor Montenegro. Just make sure that this is not a waste of time. We're a very busy people. Marahang tumawa si Mr. Cortez, ang ama ni Stephanie. Pati ang may bahay namin, nandito rin. What is this all about? Don't worry, Mr. Cortez, sisiguraduhin ko na hindi ito aksaya ng oras. Dahil malaki ang mawawala sa inyo anuman ang kahihinatnan ng pag-uusap na ito. Malaki ang mawawala. Tumawa uli si Mr. Cortez. Binuka nito ang bibig at akmang susundan ang sinabi pero nagsalita na ako na ikinatigil nila. Buntis po ako. Natuon sa akin ang paningin nilang lahat. Elijah H's eyes slightly widened as if he was threatening me. Congrats iha, tila walang ganang pagbati ni Mr. Cortez. But I don't think it's important for us to know about that because, well, we're not even related. Tumawa ito na parang nanguuyam habang ang mga magulang ni Elijah ay tahimik lang. Dapat niyo pong malaman dahil si Elijah ang ama ng dinadala ko. Camila, tawag sa akin ni Elijah sa mabangis na boses. Natigilan ang lahat. Hindi ko na rin binalak na tingnan ang reaksyon ng mga magulang ko dahil alam kong galit at kahihiyan ang nararamdaman nila. Gusto akong ipadala ni Daddy sa ibang bansa, at binalak niyang ipakuha si Elijah at pabugbugin sa mga tao niya kung hindi lang ito napigilan ni Mommy. Gulat na gulat ako nang malaman ang gustong gawin ni Daddy. He was a very loving husband, strikto sa akin pero alam kong hindi niya magagawang manakit. Mommy told me when I was a child na kakaiba magalit at magparusa si Daddy kaya huwag ko raw itong susuwayin. Akala ko naman, nagbibiro lang ito dahil tinatawanan niya ang sinasabi pagkatapos. I didn't thought it was true. Anong kalokohan ito Severino? Ang pinagsasabi ng anak mo. Elijah, is this true? You cheated on my daughter. Elena, you let your son cheat on my daughter. Huminahon muna tayo. Sarah, wala rin kaming alam dito. Walang alam. Nakabuntis siya ng ibang babae. And you, how could let your daughter have an affair with a married man? Tama na. Natahimik ang lahat ng magtaas ng boses si Daddy. Nakahawak ako ng mahigpit sa laylayan ng dress ko. Unti-unti akong kinakain ng takot pero pilit kong tinatagan ang loob ko para sa anak ko. Nagsimulang nagtalo ang mga magulang namin habang kaming dalawa ay nakatingin lang sa isa't isa. Alam kong galit siya, kitang-kita iyon sa mga mata niya, pero subukan lang niyang itanggi ang batang dinadala ko at makikita niya kung paano ako maningil. Wala bang kahihiyan ng anak mo at nagawang pumutol sa lalaking may asawa na? Aurelio, huminahon ka. Anong huminahon? Niloko nila ang anak natin. Watch your words, Mr. Cortez. Ang anak ko ang biktima dito. Biktima, Severino. Oh, really? Pananagutan ko ang bata.
Naaga ni Elijah ang atensyon namin sa sinabi niya. Napangiti ako. What did you say? Are you a fool? Anong gagawin mo sa anak namin? Itatapon. Hindi mo pwedeng gawin yan sa anak ko. Tumayo ang nanay ni Elijah at tumingin sa mga Cortez. Please, Aurelio, Sarah, huminahon muna tayo. How can you say that? Palibasa, hindi anak mo ang niloko, Elena. Hindi anak mo ang pinagtaksilan. Tumayo bigla si Elijah, tumayo rin ako, lang segundo kaming nagkatitigan bago niya binasag ang katahimikan na nagpatigil sa mundo ko. Pananagutan ko ang bata, pero hindi ikaw. Natahimik ang lahat. What do you mean, Elijah? Magbibigay ako ng sustento, pero hanggang doon lang ang magagawa ko. Sustento. Tumawa ako habang pinipigilan ang sariling mga luha. Hindi ko kailangan ng sustento mo. Well, take it or leave. Ito lang ang mabibigay ko. Biglang tumayo si Daddy. Walang hiya ka. Pinigilan ko si Daddy sa braso at taas noong tiningnan si Elijah. Kung hindi mo ako kayang panagutan, hindi mo na ako makikita. Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha niya. Matalim pa rin ang mga mata niyang titig na titig sa akin. Hindi mo na kami makikita ng anak mo.